Ang ating ebanghelyo ngayong linggo, ika-19 na araw ng Abril, ay nagmula kay San Lucas. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal niyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya ay pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi namang ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon." Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Father Ador Javier, nakikilala sa paghahati ng tinapay. Naranasan mo na bang maglakad na mabigat ang kalooban? Tila ba gumuho ang iyong mundo dahil sa sunod-sunod na problema? Ganito ang nararamdaman ng dalawang alagad habang sila ay naglalakad mula sa Jerusalem patungong Emmaus. Sila ay malungkot at downcast dahil akala nila ay tapos na ang lahat matapos ipako sa krus si Jesus. Ang kanilang pag-asa na tutubusin ni Jesus ang Israel ay tila nawala na.
Sa gitna ng kanilang kalungkutan, isang stranger ang sumabay sa kanila. Hindi nila nakilala na ito pala ay ang muling nabuhay na Panginoon dahil ang kanilang mga mata ay pinigilan. Habang naglalakad, ipinaliwanag sa kanila ng stranger ang kasulatan mula kay Moses hanggang sa mga propeta upang ipaunawa na kailangan divine necessity, kailangan talagang magdusa ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang kalwalhatian. Habang nakikinig sila, naramdaman nilang nag-aalab ang kanilang mga puso. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Binabago nito ang ating kalungkutan at binibigyan tayo ng bagong pag-asa. Ngunit hindi sapat ang salita lamang. Noong sila ay nasa pagkainan na, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanila. Ang mga kilos na ito ay katulad ng ginawa niya noong pinakain ang 5,000 sa ilang at noong huling hapunan. Sa sandaling iyon, sa paghahati ng tinapay, biglang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila ang Panginoon. Pagkatapos nito, siya ay naglaho, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa kanya. Ang kwento sa Emmaus ay ang pattern ng ating banal na misa ngayon. Tulad ng mga alagad, madalas tayong dumadating sa simbahan na pagod o may bitbit na problema. Number 1, sa liturhiya ng salita. Kinakausap tayo ni Jesus sa mga pagbasa at ebanghelyo upang pag-alabin ang ating mga puso at ipaliwanag ang plano ng Diyos sa ating buhay. Number 2, sa liturhiya ng Eucharistia. Sa paghahati ng tinapay o komunyon, tinatanggap natin siya hindi bilang isang alaala, kundi bilang buhay na Diyos. Huwag tayong maging bulag sa presensya ng Diyos. Kung pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa ating paglalakbay, alalahanin natin na kasabay natin si Jesus. Sa bawat misa, inaanyayahan niya tayong makinig upang mag-alab ang ating puso at kumain upang mabuksan ang ating mga mata. Ang kalungkutan ng mga alagad ay napalitan ng galak at sila ay nagmamadaling bumalik sa Jerusalem upang ibalita na buhay ang Panginoon. Tayo rin ay inaatasan maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa ating pamilya at sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, buksan mo po ang aming mga mata upang makilala ka namin ng lubusan sa pagbabasa ng iyong salita at sa pagtanggap ng iyong banal na katawan sa Eucharistia. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Take out for the week. Huwag tayong maging bulag sa presensya ng Diyos. Sa bawat misa, inaanyayahan niya tayong makinig upang mag-alab ang ating puso at kumain upang mabuksan ang ating mga mata.